Mga kakwento, ang tampok nating kwento ngayon ay hindi pambata. Patnubay ng magulang o nakatatanda ang kailangan. Alam niyo na yan. Hindi naman ganoon kalala. Kasi bawal naman yung masyadong. Pero may mga salitang Ilocano din para sa mga non-Ilocano speakers ang baka magdulot din ng pagkalito sa inyo. Kagaya na lang ng padaya. Ang padaya ay sayawan yata o yung selebrasyon kapag may kasal. At yun ding salitang igid or igid-igid ng ibig sabihin ay tabi o tabi-tabi. Anyway, nasa tabi lamang po ang ating Facebook page. Dito ba o dito? Pakim-follow. Inyo nang pakinggan ang kwento ng kakwento nating si Ped. Hatid ng KNBK, Kwento ng Buhay Ko. Dear Kakwento, bata pa ako nung marinig ko ang salitang, bakit ako magpapaapekto sa opinyon nila? Wala naman silang ambag sa buhay ko. Ang salitang ito ay nagmula sa bibig ng Ate Imelda ko. Siya ang panganay sa aming tatlong magkakapatid. Pangalawa si Kuya Teddy na isang baklang lagalag at ako ang bunso. Namulat akong walang ama. Maaga daw pumanaw dahil sa sakit na hindi nalaman kung ano dahil sila noon ay hikahos sa karukhaan. Babaeng bukid si nanay. Ipinagpasalamat ang kalakasan ng katawan dahil sa sipag niya ay nabuhay niya kaming tatlo. Yun nga lang, ang dalawa kong nakatatandang kapatid ay hindi naging maligaya sa kahirapan. Kaya't si Ate Imelda, sa edad lang na 15 noon ay ginamit na ang kanyang katawan upang kumita ng pera kahit sa paraang marumi, masama, malaswa. Si Kuya Teddy, mas isinumpa ang kahirapan at ang buhay na yon. 13 anyos pa lang ay naglayas na siya. Nagpaalila sa isang matandang baklang may parlor upang matuto din daw sa mga trabahong parlor at mula noon ay hindi na ulit sumayad ang kanyang mga paa dito sa aming nayon. Mabuti pa si Ate Imelda, kahit nilalait, niyuyurakan ang kanyang pagkatao ng mga taga dito, umuuwi pa rin dahil mahal niya ang aming nanay. At hindi siya mapakali kapag inabot ng isang buwan na hindi nito nakita ang aming ina. Dose anyos ako nung araw na dumalaw si Ate Imelda dahil sa nabalitaan niyang mayroong nanliligaw kay nanay. Totoo ang balitang yon. Si Tatay Roming na isang balo o byudo ang noon ay matyagang nanliligaw kay nanay. Mahirap lang din si Tatay Roming. Nakikisaka siya at tagapag-alaga din ng mga kambing at baka nang noon ay kagawad pa lang na si Kapepet. Sa mga Ilocano dyan, huwag niyo sanang pagtawanan o kulayan ang pangalan ng aming kapitan. Ipet ang kanyang kilalang palayaw. Ilang termino siyang naging kagawad kaya noon ay kagawad Ipet ang tawag sa kanya. Ngayon ay kapitan na siya kaya Kap Ipet na. Kap Ipet. May nakakatawang kwento rin kung bakit Ipet ang naging palayaw ng aming kapitan. Noong dalaginding pa lang daw siya ay sumakay siya sa kabayo ng tatay niya. Luma at may bitak na ang silyeta ng kabayo at noong nasa kalsada na raw siya sa baryo ay biglang preneno ang kabayo at nagsisigaw ng, "Nagsakit! Nagsakit! Naipit to'y ukik!" Mula noon ay tinawag na siyang Ipet. At ngayon nga ay siya na ang aming kapitan at ang tawag namin sa kanya ay Kapipet.
Nagkatuluyan sina nanay at tatay Roming. Noong 20 anyos na ako'y nagpasya si tatay Roming na umuwi sa kanila sa Batanes. Isinama niya si nanay at ang dalawa nilang naging anak. Ako ay naiwan dito kaya't ako naman ang nagmana sa trabaho ni tatay Roming kay Kapipet. Pero noong bago pa lang magsama si nanay at tatay Roming ay nagpatayo si tatay Roming ng bahay dito sa paanan ng bundok, malayo sa baryo na siyang dating kinaroroonan ng aming bahay. Ang dahilan ay gusto ni nanay na lumayo sa mga tao dahil alam daw niyang sa oras na sumama siya kay tatay Roming ay magiging paksa na rin siya ng mga usapan ng mga tsismosa dito sa amin. Magkabaliktad sina nanay at ate Imelda pagdating sa pagturing nila sa mga tsismosa. Si nanay apektado. Umiiyak pa dahil sa sama ng loob na hindi niya mailabas dahil hindi naman niya kayang makipag-away. Si ate Imelda wala siyang pakialam sa mga tsismosa. Minsan pa nga ang sabi niya, "Busugik isuda ati tapik na pagtsismisan da." Bubusugin daw niya sila ng topic na pagchichismisan nila. Kaya lang kapag may chismosang sumobra, walang takot si ate Imelda na humarap at makipagsapakan sa mga kaaway niya. Nung una, mas kagaya ko si nanay na may pake sa opinyon ng iba at naaapektuhan ako sa mga sinasabi nila. Pero ngayong 28 na ako, kagaya na ako ng ate ko. Tama siya. Hindi ako dapat magpaapekto sa opinyon ng iba dahil wala naman silang ambag sa buhay ko. Bakit ko ito nasasabi na rin? Kasi nasa sitwasyon na rin ako na ramdam kong tama pero mali sa paningin ng iba. Ngayon ako mas lubos na nagpapasalamat kay tatay Roming dahil sa ipinatayo niyang bahay dito sa paanan ng bundok. Malayo sa baryo pero malapit lang ito sa barangay road na dating rough road pero ngayon ay sementado na. Salamat sa magaling at masipag naming kapitan na si Kapipet. Malaki din ang hirap ko dito dahil katulong din ako ni tatay Roming noon sa paggawa ng bahay na ito. Dati-rate, kukonti lang ang puno dito pero ngayon, kapag nasa kalsada ka ay hindi mo aakalaing may bahay pala dito dahil natatakpan na ito ng maraming punong kahoy na noon ay itinanim namin ni tatay Roming. Dati nga noong kaalis pa lang ni nanay at tatay Roming papuntang Batanes, ako'y nag-iisa dito at kahit maligo ako sa poso ng walang saplot sa katawan, si Bubuto, sabi namin sa Ilocano, hubot-hubad, okay lang. Kahit magsariling sikap ako kung saan ako abutan ng libog, sa ilalim ng puno or dyan sa kubo sa likod, makakaraos akong walang nakakakita sa akin habang pinapaligaya ko ang aking paltat dahil napakadalang namang may taong naliligaw dito. December 2019 nung umalis sina nanay at tatay Roming. 2020 nagka-pandemic na at buwan ng Pebrero 2020 dumating si Mila at humingi ng kapatawaran sa akin. Ang sabi pa niya ay magsimula ulit kami. Kami ni Mila noon ay pareho ng 23 anyos. Dahil may damdamin pa rin ako para kay Mila at sa tingin ko noon ay mas lalo pa siyang sumarap ay tinanggap ko siya. Noon ay nag-goodbye Maryang di ako, Maryang dakulap dahil mayroon ng tilapiyang magpapaligaya lagi sa aking paltat.
Si Mila ang babaeng kinabaliwan ko ng sobra. Hindi siya kagandahan kumpara sa iba pero hindi rin naman kasi ako gwapo. Pedrong Kalabaw nga ang tawag sa akin nung bata pa ako dahil napakaitim ko noon. Hindi pa matangos ang aking ilong, medyo lapad pa at medyo pakodrado kasi ang hugis ng aking mukha. Nung magbinata ako, medyo nagkaitsura ako. Idagdag mo pang dahil banat sa mabibigat na trabaho ang katawan ko ay likas itong maganda, walang taba, walang umbok sa tiyan, kundi may abs pa ngang hindi naman sinadya. Namimintog din sa muscle ang dalawang dibdib ko at masasabi kong itong aking katawan talaga ang maipagmamalaki ko. Makailang beses akong binasted ni Mila. Pangarap kasi niyang makapag-asawa ng gwapo at may kaya. Umalis siya noong kapwa kami 20 anyos. Nagtungo siya ng Maynila at ang ipinamalita ay nagtatrabaho daw siya sa SMB Kutan. Pero ayon mismo sa kanyang nanay ay pumasok lang itong babaunin o utusan sa bahay. Umuwi si Mila makaraan ng isang taon at talaga namang gumanda at pumusyaw pa ang kanyang balat. Natuto na ring mag-makeup at magdamit ng maganda, dahilan para mas lalo pa niya akong ayawan o bastidin dahil wala namang nagbago sa akin, sa aking mukha at sa aking buhay. Kaya lang makaraan lang ng 2 linggo mula nung dumating siya ay naging gaga siya. Nakikita ko na siyang nakikipag-inuman sa mga tomboy at isang gabi, naaya din ako ng isang tomboy na uminom at noon ay nakapagtatakang nagbago ang ihip ng hangin. Ginawa ako bigla ni Mila at may nangyari pa kaagad sa amin. Yun ang first time ko sa babae, Kuya Bono, si Mila. Hindi ako magmamalinis, may napatulan na akong bakla dahil sa inuman. Pero bigla nga ay naging jowa ko ang babaeng kay tagal kong inaasam-asam. Hindi ako makapaniwala noon pero totoo. Kaya lang ang dahilan pala ay nag-break sila ng boyfriend niyang nasa Maynila. Sa text at call lang sila nag-break. Ipinagpalit daw siya sa mabait. Nasaktan siyempre si Mila at naberat kaya pala bigla ay nakikipag-inuman na at pinatulan pa ako. Kaya lang hindi naman ako tanga para hindi ko maramdamang isang pagkakamali sa kanya ang sagutin at patulan ako. Kasi wala sa akin ang mga bagay na pangarap niya sa isang lalaki. Nakatuntong ako ng first year college, criminology noong dalaga at GRO pa ang ate Imelda ko. Subalit nang mag-asawa ng pulis na anyay nag-ahon sa kanya sa putikan ay natigil na ang pagtulong niya sa amin kaya pati si nanay ay napilitang ibigay ang kanyang malapot at matamis na oo kay Tatay Roming. May galit ako sa ex-bayaw kong pulis Patola. Oo, ex na kasi hiwalay na sila ni ate ngayon. Madabat kasi ang anak ng buhaya. Ni konting pera ayaw niyang mag-share si ate kay nanay. Ako'y walang permanenteng trabaho noon. Kung sino lang ang tumawag sa akin para maggapas, magtanim, mangaryada, magtraktor, go lang ako. Minsan ay napapasabak din sa construction pero malayong mas gusto ko sa bukid kesa sa construction. Hindi kasi ako natutuwa na may nakamando at nakabantay sa bawat kilos ko. Yung foreman pa naman naming taga rito na si Tata Mando masyadong istrikto at mando ng mando. Pero yun nga, nung magpunta ng Batanes sina nanay at Tatay Roming ay sa akin ipinasa ang sinasaka niya, ang bukid na pagmamayari ni Kapipet. Ako na din ang nag-alaga sa mga kambing at baka at doon, Kuya Bono, ay malaki ang kita. Dahil 20% sa akin pag nagbenta ng kambing o baka. May ipon ako nung dumating si Mila pero iyon ay unti-unting naubos dahil hindi ko naman na siya mapag-ulam ng kangkong, saluyot o mga gulay na nahahablot lang sa igid-igid. Ayaw na rin niya magsultop ng bisukol at lindig.
Sabi ko noon okay lang na gumastos ako sa masasarap na pagkain dahil hindi lang naman siya ang lalaman ng masarap na pagkain kundi dalawa naman kaming magkasalo. Noong una okay naman talaga si Mila. Madaling araw gigising yan para maglaba. Bagay na ikinabubuisit ko naman dahil 4:00 ay tumitikwas ang poso, kaingay, nabibitin ako sa tulog kapag ganon. Ang sabi niya sa akin, ayaw kong maglaba kapag may araw na. Malakas makaitim ang araw dito kahit naka-sunblock ako. Dahil sa ayaw kong mapuyat at ayaw ko rin nauobliga siyang gumising ng 4:00 para maglaba, ang sabi ko sa kanya ay ako na lang ang maglalaba. Siya na lang ang gagawa ng mga trabahong pangloob ng bahay para hindi siya naaarawan. Isang bagay lang ang hindi ko masyadong nagustuhan kay Mila simula nung magkabalikan na kami. Parang hindi na siya natutuwa sa mga jokes ko at paglalambing ko. Dati nung niligawan ko pa lang or noong magkaroon kami ng relasyon, konting biro ko pa lang papaggaak na yan. Sa totoo lang, kahit nung mag-break kami, napatawa ko pa siya. Magtatrabaho siya noon sa Santiago City. Dati niya nang sinabi sa akin pero hindi ako pumayag kasi baka magka-jowa na naman siya ng iba sa Santiago. Dumating ang araw na paalis na pala siya, nakabihis na at may dalang malaking bag. Naabutan ko siya sa waiting shed sa highway, naghihintay ng masasakyang pa Santiago. Natural, pinigilan ko. Sabi ko, nag-usap na tayo hindi kita pinayagang magtrabaho sa Santiago. Ang sagot niya sa akin, ure ag-break tapid rito. Bibiyang ko kumakanyam. Apay pigilan nakti kayat ko. Sino ka kumangay? Kahit daw mag-break kami, ano daw ang paki niya sa akin? Bakit ko raw siya pipigilan sa gusto niya? Sino daw ba ako? Boyfriend mo ako. Ang kapakanan mo lang iniisip ko. Mag-break na lang tayo Pedrito. Total, hindi naman talaga kita gusto. Lasing lang ako noon kaya nasagot kita. Mapapalitan kita kagad sa Santiago na mas gwapo sa'yo. Hindi mangyayari yan, Mila, dahil wala nang mas gwapo sa akin. Ako ang pinakagwapo sa mundong ito. Ay na, Pedrito, permiman pinag-agraraman mo. Ikaw ang pinakagwapong kalabaw ko ng atamamate akpay. Kung ako ang pinakagwapong kalabaw, ikaw naman, Mila, ang pinakamagandang pabo sa mundong ibabaw. Pabo? Kininam? Sabi niya sabay tawa. Kaso may humintong ordinaryong minibus. Dali-dali siyang sumakay. Sinundan ko pa, pinipigilan ko pero tinatabig ang kamay ko. Naupo siya sa pinakaunang upuan sa tabi ng pinto. Tumanaw pa siya sa bintana at sumigaw sa akin. Break tan, mga sawa kalatan tinuang. Narinig ko ang malakas na tawa ng babaeng nakaupo sa likod ni Mila nung sumigaw siya ng ganito. Break na tayo, mag-asawa ka na lang ng kalabaw. Pitong magkakapatid sina Mila, siya ang pang-apat. Mahirap din sila, magsasaka ang magulang niya at wala sa kanila ni isa ang nakapag-aral. Ang mga ate niya, gumanda ang buhay sa pagkakatulong sa ibang bansa. Si Mila, na sa totoo lang ay siyang pinakamaganda sa kanilang magkakapatid, ay hindi talaga masipag sa mga gawaing bahay kaya't hindi niya pinangarap ang makapag-asawa ng magsasaka dahil mapipilitan lang daw siyang mag-DH din sa ibang bansa kagaya ng mga ate niya. Huwag niyo sanang mamasamahin mga kahugot na domestic helper. Wala akong karapatang mangmaliit lalo na't mahirap lang din ako at wala pang maipagmamalaki. Sinasabi ko lang ang punto ni Mila tungkol sa pagiging domestic helper. Ang ate Imelda ko nga pala noon ay naging domestic helper din sa Hong Kong at nakakatulong na rin noon kina nanay, maging sa akin kung minsan dahil hiwalay na siya sa dati niyang asawang pulis patola.
Alam kong hindi lang nagsasalita si Ate Imelda pero marami akong naririnig sa mga tsismosa na sinasaktan daw siya ng pulis noong nagsasama pa sila. Kaya nga sila hindi nagkaanak sa ilang taon nilang pagsasama. Medyo maluwag na ang lockdown noong 2021 nang umalis si Mila para magtrabaho daw sa Santiago. Muli ay nag-iisa na naman ako sa aking paraisong walang eba. Adan lang na may malungkot na namang paltat kaya't naobligang kunin ulit ang serbisyo ni Maria D. Mariang Dakulap. Kulang isang taon ulit yun Kuya Bono hanggang sa noong Marso ng 2024 ay dumating na naman si Mila. Nagulat ako nung araw na yon kasi nung oras na yon maganda na ang pwesto ko sa kubo. Hawak ng kaliwang kamay ko ang cellphone ko at ang kanang kamay ko naman ay nakapitpit na sa Black Mamba ko. Biglang tumahol sina Jungkook at Lee Minho, mga aso ko. Paglingon ko, may babaeng hirap na hirap sa bitbit na maleta. Si Mila pala. Oo, bumalik si Mila makaraan ng 11 months simula nung ibrinake niya ako sa bintana ng ordinaryong minibus. Bumalik siya para utuin na naman ako. Kaya lang nung pagkakataong yon ay nagsumamo talaga si Mila. Umiyak at ang sabi pa'y kahit lumuhod daw siya sa harapan ko. Sige nga, lumuhod ka nga sa harap ko. Sabi ko sa kanya, lumuhod nga. Ibinaba ko naman ang short ko kasama ang brief ko. Sige, kung talagang seryoso ka Mila, isubo mo. Sinadya kong walang hiyain si Mila noon kasi talagang nawalan din ako ng respeto sa sarili ko nung iniwan niya ako. Hindi lang ako masenteng tao kaya hindi ko na lang ikukwento yung mga pag-i-emote ko din nung iniwanan niya ako. Pero nung bumalik siya, kung hindi siya tanga na sa akin pa rin dumiretso imbes na sa bahay nila, sa tingin ko'y handa rin siyang lasapin ang paghihiganti ko. Magulo kasi sa kanila. Maliit lang ang bahay nila, napakarami pa nilang nagsisiksikan sa bahay nila, napakaraming bata na mga pamangkin niya. Alam kong hindi kakayanin ni Mila ang mamuhay sa ganun kagulong pamamahay kaya sa aking paraiso pa rin siya umuwi. Noong una, winawalang hiya ko siya, pero hindi siya nagrereklamo. Kapag naglibog talaga ako, kahit ano pang ginagawa niya kapag sinabi kong tuwad. Hindi na rin umubra sa akin noon nang ako pa ang maglalaban ng damit namin. Sabi ko sa kanya, wala akong pakialam kung umitim ka dahil hindi ka naman artista. Kung gusto mo dito, gampanan mo ang mga obligasyon mo. Wala siyang reklamo kakwento. Sa halip ay talagang nagsipag pa siya. Kapag hindi ako nakakauwi ng tanghali, makikita ko na lang siyang naglalakad si Pilapil, dala-dala ang baon ko. As in Kuya Bono, napagtanto kong parang nakapag-isip-isip na siya. Hanggang sa dumating pa ang isang hapon na dinalhan niya ako ng merienda. Ako'y nagtabas kasi noon sa may sapa, katabi ng bukid ni Kapepet na sinasaka ko nga. Dahil sa sobrang init ng panahon at pangangati ko dahil sa matataas na damong pinagtatatabas ko ay naisipan kong maligo ng hubot-hubad sa sapa. Biglang dumating si Mila at inaya ko siya. Nakangiti naman siyang naghubot-hubot din at ang sabi pa, "Hala, Ped, kaslata lang ni Eva kin adan ditoy." Wen Mila, tama ka. Pero ang pagkakaiba lang, walang ahas dito. Ito lang paltat ko ang meron. Bastos ka nga talaga, Ped. Katpudnumit Mila. Wala ding mansanas tayong kakagatin dito. Pero yung mga milon mo, kakainin ko.
Nagtalik nga kami noon sa sapa. Pagkatapos noon ay hindi pa kami tumayo. Nanatili kaming nakahiga sa mga bato sa ilalim ng puno. Noon ay naibulong sa akin ni Mila ang ganito. Ped, wala ka bang balak na pakasalan ako? Hindi ako nakasagot kaagad. Si Emong kasi, ikakasal na sa Makalawa. Noon ay tumayo ako at nagdamit na. Hala, sorry kung nabanggit ko si Emong. Habol niya. Si Emong Kuya Bono ay kababata at kaibigan ko mula elementarya hanggang high school. Dikit kami noon. Masahol pa kami sa magkapatid pero tinalo niya ako kay Mila. Alam na alam niyang patay na patay ako kay Mila pero sinalisihan pa niya ako at naging sila ni Mila. Pero habang nanliligaw siya kay Mila noon ay sinisiraan niya ako. Pinakamasahol na panira niya sa akin noon ay yung kwento niyang tinira ko daw yung babaeng baka. Nagparaos daw ako sa baka. Hindi totoo yun. Pex man mamatay man. Ganito ang totoong kwento. Nasa tabi kami ng sapa noon, 4th year high school kami. Nanguha lang kami ng bunga ng mangga tapos naisipan naming magmarya na madalas naman namin ginagawa ng sabay. Kaso may baka sa malapit, babae, si Emong ang nagsabi sa akin. Ped, gusto mo ng pepet? Ay wen ah, sagot ko naman. Yun no, nguso niya sa baka. Natawa ako pero sabi ko, dalawa tayo ah. Sige, mauna ka, sabi niya. Noon ay lumapit kami sa baka. Hinawakan niya ang buntot. Ako naman ay tumingkayad kasi mataas yung ano ng baka. Nung itutok ko na, biglang umalagwa yung baka. Sumipa pa patalikod at tinamaan si Emong sa tuhod. Sa sobrang sakit, halos maiyak siyang nakasalampak sa damuhan. Yan ang totoong kwento. Yan ang totoong nangyari. Hindi natuloy. Pero nung magkwento siya, natuloy daw at nakapagparaos daw ako sa baka. Anak ng baka. Alam mo Kuya Bono, mula noon ay umiwas ako sa mga tao. Hindi na rin ako nagtiwala noon sa kahit sinong kaibigan. May mga kaibigan pa rin ako pero hindi na ako nagsasabi ng mga sekreto ko dahil sapat na si Emong para maging leksyon na sa mundong ito, sarili mo lang ang pwede mong pagkatiwalaan. Nawala talaga ako sa mood noong marinig kong sinambit ni Mila ang pangalan ni Emong noong katatapos lang naming mag-ebat adan sa sapa. Hindi ko na nga kinain ang dala niyang suman at mahablangka. Sinundan pa rin niya ako at muling inuuto. La, sorry Ped. Halika na. Doon naman tayo sa ilalim ng puno ng akasya. Doon no. Mag-ebat adan ulit tayo doon. Halika na. Ebat adan, ebat adan. Ebat adan, ebat adan. Pero nung hapong yon, nung makabalik na si Mila sa aming bahay ay napaisip din ako. Hindi masamang magpakasal kami dahil gusto ko na rin magkaanak kami. Nangarap nga kaagad ako ng 3 anak. Lalaki ang panganay tapos 2 babae. Ayaw ko magkaanak ng bakla kung magmamana lang din kay Kuya Teddy na bakla kong kapatid na walang pake sa pamilya. Pero sa totoo lang Kuya Bono, si Kuya Teddy lang ang kilala kong bakla na tumalikod sa nanay niya. Lahat ng mga kilala kong bakla, biyaya sa mga ina nila. Mabalik tayo sa kasal. Ang problema ko noon ay wala akong sapat na ipon para magpadaya at iba pang gastusin siyempre. Nagsabi ako kay ate ko. Sabi niya, siya daw ang bahala sa kasal ko pag uwi niya. Natuwa naman siyempre ako dahil 5 buwan na lang noon ay uuwi na si ate. Kaso bago dumating ang araw na pag-uwi ni ate, ay may dumating isang poging binata at pogi ding bata. Mapuputi sila, natural na mapupula ang mga labi nila.
Si Jack yung lalaki at si JL naman yung bata. At sila ay mga bisita ni Mila at may dala silang malaking bag. Dahil hapon na sila dumating ay sumang-ayon na lang ako na makitulog sila. Pero ang nangyari, nakitira na sila. Ang pakilala sa akin ni Mila kina Jack at JL ay mga kaibigan niya sila. Natural, nagduda ako. Alam ko kasi mga ganong klaseng lalaki ang gustong-gusto ni Mila. Hindi ako kumikibo kahit nagdududa ako. Hinayaan ko lang silang makitira, makikain kasi wala daw silang mapupuntahan. May hinihintay daw silang pera para makauwi na sila ng Maynila. Ramdam ko namang mabait si Jack. Nung una nga, kinukuya-kuya pa ako kahit na 2 taon lang naman ang tanda ko sa kanya. Masaya siyang kausap, magalang na parang may pinag-aralan din kahit na ayon sa kanya ay grade 12 lang ang natapos at nakapag-training lang sa TESDA. Kaya lang pang-4 na araw nila ay nahuli ko silang gumagawa ng kalaswaan ni Mila. Nagsilakbo ang damdamin ko noon at dati nang may itak na nakabarike sa bewang ko. Talagang pagtatatagain ko sila pero kay bilis tumakbo ni Mila. Hubot-hubad si Jack. Lumuhod sa harap ko at ang sabi, Kuya, kung papatayin mo ako, pwede bang huwag mong idamay ang anak ko? Kung pwede, dalhin mo na lang siya sa DSWD o kaya sa simbahan. May narinig akong kumaldabog sa likod ko. Paglingon ko ay nakita kong kumarimpas ng takbo si Mila, hila-hilang maleta niya. Talagang binalikan pa ng gaga ang mga gamit niya. Noon, kung gusto ni Jack ang tumakas, dapat nakatakas din siya dahil napatakbo ako noon para tingnan si Mila. Pagbalik ko, nakasalampak sa sahig si Jack, umiiyak. Napaka-pogi ni Jack. Ang kinis ng mukha, ang pula ng labi. Muli siyang lumuhod noong malapit na ako at ang sabi, Okay lang kuya kung patayin mo ako, pero pakiusap please. Siguraduhin mong magiging okay si JL. Please. Umiiyak na sabi niya at humawak pa sa hita ko at bumangga ang mukha niya sa paltat ko. Ewan ko kung paanong sinaniban pa rin ako ng demonyo. Paglingon ko sa katre, tulog na tulog ang batang si JL. Ang sabi ko kay Jack, Sige, patatawarin kita kung magagawa mo to. Tinanggal ko ang belt ng itak sa bewang ko. Kasunod nun ay binaba ko ang short ko kasama ang brief. Isubo mo. Tiningnan niya ako ng masama sa mata ko. Tumayo siya. Pupulutin ko sana ang itak ko pero tinulak niya ako kaya napahiga din ako sa sahig na kawayan. Hindi siya agresibo na galit kundi parang agresibo na may balak na iba. Hinayaan ko siya. Umiga ako, umibabaw siya. Hinagkan ako sa mga labi ko. Tinulak ko siya pero gumapang ang mga labi niya sa pawisan kong leeg, paakyat sa mga tenga ko at ang dulot nun ay hindi ko maipaliwanag na kiliting tiniis ko na lang. Bumaba pa ang mga labi niya sa aking dibdib. Nagtagal ang mga labi at dila niya sa mga utong ko. Magkabila hanggang sa dumausdos pababa ang mga labi niya sa tiyan ko. Dahan-dahan hanggang sa wakas ay nakarating na sa nagngangalit na paltat ko. July 13, 2024 nung mangyari yun, Kuya Bono. Salamat sa Diyos dahil wala akong napatay. Hindi na ulit nagpakita si Mila. Kahit kapamilya niya ay hindi alam kung nasaan siya. Si Jack nasa barko na. Cruise ship at isa siyang
room service attendant doon. Kapa-flight lang niya last January 2025. At ang anak niyang si JL nandito. Alaga namin ng Ate Imelda ko. Nag-asawa na ulit si Ate Imelda ng lalaking hiwalay sa asawa na taga rito. Si Kuya Lando na may diferensya sa pagkalalaki kaya hindi sila nagkaanak ng dati niyang asawa. Si Ate Imelda din naghihinalang may diferensya kaya hindi rin sila nagkaanak ni Police Patola. Nagsasama na si Ate Imelda at Kuya Lando dyan sa baryo. Doon din nakatira si JL na dinadalaw-dalaw ko na lang kapag namimiss ko. Papa din ang tawag sa akin ni JL at iniwan siya sa akin ni Jack kasi kami na ni Jack. Sila si Jack, Kuya Bono, pero naniniwala ako na sincero siya sa aming relasyon. Ang laki ng tiwala niya sa akin. Sa akin niya pinapadala ang sweldo niya. Pinag-open niya ako ng bank account, pangalan ko. Inutusan din niya akong bumili ng lote sa Santiago. Pera niya pero sabi niya pangalan ko ang iparehistro. Sa lote na yon, noon pa niya ako inutusang magpatayo na ng bahay. Maghanap daw ako ng foreman at simulan ng patayuan. Ang totoo, nalilito ako noon. Pero bago kasi siya nag-abroad, magkasama kami dito at natutunan kong baliwalain ang katotohanang pareho kaming may batuta. Pero ang damdamin namin ay iisa. Lalaki ako, sigurado ako doon, pero parang nabubulagan ako ng damdamin ko. Inaamin ko, napamahal na sa akin si Jack. At noong nag-a-apply nga lang siya, lagi ko siyang namimiss. Noon ako nagsimulang maguluhan pero ngayon nasa 80% sure na ako na mahal ko na siya kasi ramdam ko talaga ang pagmamahal at pagmamalasakit niya. Galing siya sa isang magulong pamilya. Nakakulong ang parehong mama at papa niya dahil sa illegal na racket nila noon. Sila ang mga amo dati ni Mila sa Santiago at kaya umuwi si Mila ay dahil nahirapan siya sa lihim na pag-ibig niya sa anak ng amo niya, si Jack nga. Mabait daw si Jack noon pa kay Mila pero dahil katulong siya at amo si Jack ay walang namagitan sa kanila. May nangyari lang sa kanila noon sa bahay ko dahil ginipit ni Mila si Jack. Blinakmail niya. Tinakot na palalayasin sila kung hindi pumayag si Jack sa gusto ni Mila. Si JL naman ay anak ni Jack sa ex niya. Iniwan siya ng babae nung malaman nitong bisexual si Jack. Alam kong hindi ako gwapo o kakwento pero halos sambahin ni Jack ang katawan ko. Ramdam kong mahal na mahal niya ako at hiling lang niya sa akin ay huwag akong pumatol sa ibang bakla at kung papatol man daw ako sa babae ay sana huwag kong pabayaan ang anak niya habang wala pa siya. Noong nandito pa siya, 7 buwan din kami nagsama. At kahit malayo kami sa baryo ay umalingasaw pa rin ang kwento tungkol sa amin at kami ay nachismis. Kaya nasabi ko na rin noon na bakit ako magpapaapekto sa opinyon ng iba? Wala naman silang ambag sa buhay ko. Hindi na rin ako hihingi ng payo sa inyo, pero malaya po kayong maghayag ng mga saloobin nyo at babasahin ko ang mga ito. Pangako, hindi pa ako ma-o-offend. I-appreciate ko pa dahil baka sakaling mapagtanto ko nga na nabubulagan lang talaga ako. Hanggang dito na lang kakwento at maraming salamat kung papalaran ding mabasa mo itong kwento ng buhay ko. Gumagalang, Ped. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento. I honestly tell you mga kakwento, nagustuhan ko. Mga ganitong klaseng kwento rin ng parang nagbe-break doon sa ice. Kasi kung masyado tayong madrama, masenti, baka magsawa naman tayo. Kaya maraming salamat Ped sa pagbabahagi mo ng kwento mo kasi parang nagkaroon tayo ng break.
at nang hindi naman tayo maumay sa mga masentimentong kwento. Ang masasabi ko lang ay hindi ka nga pala nagbibigay naghihingi ng pagpapayo, pero sabi mo'y malaya naman kaming maghayag ng aming mga opinyon. So, narito ang aking opinyon. Mag-asawa ka. Hindi pang matagalan yan. Lalo na't bata pa, mas bata sa'yo, ang partner mo at maaari kasing mapagtanto rin niya later on kung ano ang tama sa buhay niya. Okay? O kaya sabay na lang kayo magbago. If you want, you can stay together. Okay? Enjoy that relationship and then maghintay na lang kayo na magsawa kayo. Okay? That is the practical side of me. Pero kung tayo ay magpapakatino, magpapakamoral, alam ko kung anong sasabihin ng mga kakwento nating moral. Itigil yan. Okay? Pero nasa iyo yan. Buhay mo yan. At ang sa akin na lang ay ang pagpapasalamat sapagkat ibinahagi mo ng buong tapang at buong talento ng pagsusulat ang iyong kwento. Yun. At ngayon sa ating mga shoutout, Chris Joy Dulnuan Pinkihan. Okay, Chris Joy Dulnuan Pinkihan. Silent Abangar here, Kuya Bono. Pa-shoutout na rin po. No problem, Chris Joy. Maraming salamat. Iling Tambali Kabagwan. Wow, may papakinggan na naman. Maraming salamat, Iling, dyan sa Hong Kong. Jeric Bayaya, gandang umaga, Kuya Bono. Pwede po request yung buong kwento pasara ni Tina po. Salamat kung mapansin nyo. Granted, hanapin namin yung mga parte-parte ng kwento ni Tina. Kuya Black, waiting. Maraming salamat. Jack Kusipag, shout out to you. And Tunas A. Bananas, pasyal Kuya Bono. John Amaron, thank you. Edbo Power. Ikaw pala yan. At eto naman mula kay Cheryl Kusipag, Bangayan, Pasinos. Pangtanggal ng homesick. Hi sa mga tagapakinig, lalo na dyan sa Cagayan. Number 1 Abangar here in Hong Kong. God bless you too, Cheryl. Jonalyn Montecalvo Chongzon, shout out to you. Rod A. Tadeja, shout out to you. Roslyn Hufana Quirol Coloma, pasyad ko Bono, Abangar here in Qatar. Roslyn Quirol, ang apelido ng aking dentist noon sa Tugigaraw. Roslyn Hufana Quirol Coloma, shout out to you. Dang Tulosa, salamat Kuya Bono, may bagong papakinggan. Kaming mga abangers dito sa Hong Kong, shout out sa iyo, Dang. Juvie Palaksinense, shout out to you. At shout out na sa pinsan ko, Ate Jarige, at tropa ko na Zita Berna Erdap Abril. Ingat kayo lagi, ano? At Vicky M. Batarina, hello Kuya Bono, pa-shout po always back here in Taikou, Hong Kong. Pabati na din ng happy birthday pala bukas. Thank you and God bless. Is it yours? Vicky, advance or belated happy birthday. Always a bangers, sabi naman ni Iya Cobbs. Rumbawa Bonwen Jackie, shout out to you. Rui Ronald Casalamitaw Jr., lagi ako nakikinig simula 2012 hanggang 2025. Ito naging kwento na din ng buhay ko, sabi ni Ronald. Maraming salamat, idol. Jen Baruga Mangulad, shout out to you. Pa-shout out naman po Kuya Bono from San Mariano, Isabela. John Suarez, Carla Ligado Durupan. Wow, may bagong aabangan na naman. Your Kuya Bono, always banger here in Saudi Arabia. Shout out to you, Carla Ligado Durupan. Dang Balubar, always banger here in Hong Kong with Kuya Bono. Pasyar, mahal ko pamilya dyan sa Ilagan, Isabela. Balubar family. Agyaman keng kadang. Prince Jandre Tapuro Cabiles, shout out to you dyan sa Ballesteros. An Ignacio, pasyado lang po ako Kuya Bono. Thanks, no problem. An Ignacio of Barangay Sampaloc, Cabanatuan, Isabela. Tamang Elmer, shout out to you. And Avon, shout out to you. Girly Kasirayan, salamat Kuya Bono. May abangan na naman ako. Pa-shout out listeners mo ako dito sa Hong Kong from Tabuk City, Kalinga. Isabel Matias Rivera Agaid, shout out to you. Carla Acob, shout out to you. Pa-shout out din kay Jeric ng Lubwagan, Kalinga. Jomar Tolentino Parbo, shout out to you. Edwin Hinova Beria,
Shout out to you, Jaisel Joy Duldulao. Pa-shoutout ko yung sa mga Polaris Boys ng Tokyo Sanchez Mira. At pakibati na rin po ng happy birthday sa papa ko na si Bong Duldulao sa June 3. Ngayon na ba yun? Happy birthday, Sir Bong Duldulao. At sa akin na rin, June 4. Maraming salamat Kuya Bon, more power. Advance happy birthday to you, Jaisel. Leslie Aturod Jeknas. Baka pwedeng isang pa-shoutout naman dyan, Kuya Bon. Matagal-tagal na din since di ako nakapag-pa-shoutout dito. I was listening here in Kuwait. Leslie Aturod Sanchez, shout out to you. Emma Cardena, shout out to you. Antonio Fenebindiza, maraming salamat at nandyan ka pa rin, Antonio. Joy Ogano Bantok, shout out to you. Danilo Verdadero Jr. ng Ilagan City, Isabela, shout out to you. Cherisa Mateo Kafugawan, shout out dyan sa Tuwao. Kumusta dyan? Faye, hello kay Bono, pa-shout po kila Brian at Chloe Gabriel at sa lahat ng mga kagaya kong tagapakinig. I was listening here in Gataran. God bless you too and your family, Faye. Geraldine Dalit Makabagal Piedad, shout out to you. Sally DC8, pa-shout out naman Kuya Bono, always sa bangers sa mga upload mo. At salamat, meron na naman mapapakinggan habang naglalaba. Pa-shout out din sa asawa at anak ko na si Welmer Samer Vegeta Ganado from Kalyangigan, Quezon, Isabela. Sali listener mo OFW here in Qatar. Salamat, Sally DC8. Kenji Pasqua Duca, shout out to you. JB De Vera, let's grow together. Chapiat Fomonas Pablo. Mayat nga rabiing Kuya Bono, pa shout out from Beluang sa Danga Mountain Province. Shout out sa inyo dyan. Mare, shout out to you. Carol Tumpalan Batugal, hi Kuya Bono. Always a banger here in Singapore. Pa shout out sa anak ko na si Joel Bert Batugal na napaka-busy working while taking his material for law. Masteral pala, sorry. Congratulations, Carol. So proud of you. At may bago na namang papakinggan while working at maghapong nakikinig sa mga kwento. Pa-share ko yung Rona from Solana, Cagayan at kasalukuyan nagwo-work here in Moscow, Russia. Wow! Kaya pala Russian yung character ng name mo. Ingat dyan. Ruben Madrid Banutan, shout ko Bono, also listening simula sa SIT from South Korea. Maraming salamat Ruben. Clarence Kumaid Ngateb, shout out to you. Yang, hello kayo Bono, pa-shout out man here at General Aguinaldo Ramon Isabela. Shout out na rin sa mga anak ko na si Maria Isabela at Faye Respicio, pati na rin po ang pinakamamahal kong asawa na si Jonel Respicio na tagaktagig po. Salamat, Yang. At Bayputi Buayan II. Ay gusto ko to Kuya Bono, waiting na lang ako. Maraming salamat Bayputi. Edin Batang Imapile. Sige Kuya Bono, abangan namin yan. Salamat, God bless you to Edin. Mark Quer Palco, shout out kay Bono from Dublin, Ireland. Solid na nakikinig habang nagtatrabaho. Maraming salamat Mark Quer Palco. Uy, nabasa natin lahat. Maraming salamat. At sa iyo, kakwentong Pedrito o Ped, maraming salamat again. At sa mga medyo napaiw sa kwento, pasensya na, paminsan-minsan lamang ito. But I really like your story. Ganito yung mga kwentong nagtatanggal talaga ng umay at pagkabagot kapag masyadong matagal na puro love story at sentimental story sa mga binabasa natin. Hanggang sa muli mga kwento, stay safe, stay healthy, and God bless us all.